Gusto mo bang magtanim ng bawang at sibuyas? Kung kaya't panoorin hanggang dulo. Alam naman natin na ang bawang at sibuyas ay napaka-importante sa araw-araw nating pagluluto. Ganito ang gagawin nyo. Kukuha kayo ng sibuyas, hatiin nyo po yan ng ganito liit. So, kailangan lang natin is yung bandang ilalim, yung pagtutubuan ng ugat. So, ganyan din ang gawin natin sa bawang. Hatiin lang din yan ng ganyan liit. At tapos, yung ilalim lang din ang kailangan natin pakinabangan. So, maglalagay po tayo ng konting tubig sa ating container na paglalagyan ng ating bawang at sibuyas. So, kung may ganyan po kayo, pwede nyo pong gayahin. Kung may ganyang container kayo, pwede nyo pong gayahin. Katulad niyan, nilagay ko sa tubig, konting tubig para maibabad po siya. Ayan. Pag nag-sprout na o nagkaugat na sa ilalim niya, ayan, tinan nyo yan, pwede na po siyang itanim at ilipat sa lupa. Ayan. Huwag po masyadong lagyan nyo ng tubig na marami ha. Ayan, pag nagkaugat na yan, nililipat na po natin yan sa lupa. So, nag-decide nga ako dyan sa aking pananim dahil nga masikip na, ay ililipat ko sila sa ibang container naman. So, ayan, pinili ko ngayon may mga ugat na. Mga 3 days, ayan, nagkakaugat na po yan. Ayan, check nyo po lagi. Ayan, pag natuyo na, pwede nyo po lagyan ulit ng kaunting tubig. Ayan, pag nagkaugat na yan, pag ganyan na, nag-sprout na, parang may tumubong parang dahon, ayan. Pwede nyo na po siya ilipat at itanim. So, napakahalaga po ng may bawang at sibuyas sa ating bahay kasi sa pagluluto, hindi po pwedeng mawala ito sa ating pagluluto. So, kung kagaya nyo po ako na mahilig sa pagluluto, ayan, gawin nyo po yan para mapakinabangan nyo at maitanim at magamit po muli. Ayan, sa sibuyas, pwede nyo pong gamitin yung kanyang spring onion. Ayan, pwede nyo pong pang halo-halo sa mga fried rice. Ganun po sa mga iba't ibang luto. Ayan, kumuha nga po ako ng 2 tray ng itlog na hindi na nga namin napakinabangan. Ayan, nilagyan ko po ng lupa para ko po ma-separate yung ating bawang at sibuyas. Yan, para alam ko kung saan yung bawang at sibuyas yan. Kailangan kong i-separate sila. Ayan, so itatalim nga natin yan. Nililipat natin sa bawang at sibuyas. Ay nako, ang aking anak. Oh, ang gulo-gulo, nagbo-voice over ako. Ayan, so ililipat ko nga yung mga iba kong tinanim dito. Para, ayan. Nako, ayan. Aking anak, pasensya na. Ayan. So, nagkamali ako sa sa pagbunot. Ayan, natanggal tuloy pati yung dahon. So, hindi na natin pwede yung maitanim. Natanggal nga yung dahon dahil sa pagbunot ko. Ayan, natanggal ko na nga lahat. So, pwede na tayong maglipat sa panibago nilang pagtataniman. Ayan. So, nailipat ko na. Ayan. So, abangan nyo po sa aking next video, sa aking pagtatanim ng bawang at sibuyas ko. Gaano na ba sila kalaki, kung ilang araw ba sila. Ayan, kung ilang araw ba abutin para magka-tubo ulit at pwedeng pakinabangang muli. Ayan. So, bawat luto, yan ang ginagawa ko. Bawat luto, kinakat ko siya sa ilalim. Tapos yung ibabaw, pwede mo po siya mapanginabangan. So, yan. Thanks for watching sa aking journey sa pagtatanim ng bawang at sibuyas. Bye-bye. So, yan. Sana may natutunan kayo. Pwede nyo po gayahin yan para po kayo ay makatipid sa pagbibili ng ating mga pangangailangan sa ating pagluluto. So, ayan. Thanks for watching. Abangan po sa sunod na aking video about sa aking journey sa pagtatanim ng bawang at sibuyas. Na nagsasabing ang diskarte sa buhay ay kailangan. So hanggang dyan na lang po muli. Thanks for watching. Bye-bye.